Yan, nandito tayo sa Quiapo. Dito tayo dumiskarte ng frame mga kapatid. Ayan, ganyan po yung ginagawa nila dito at tinatapas yung mga sticks. Yan, nakikita niyo yung yung pagpuputol. A few inches later. Ayan mga lodi, magandang umaga, magandang gabi at magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. For today's video nga pala, ang gagawin natin, mag-unbox tayo, ay mag-unwrap tayo ng frame na binili ko sa Quiapo. Ito po yung frame para sa art canvas na nasira ng mga nakarang buwan. Dahil po matagal na po yan, taon na po kasi binilang yung frame na yan. Medyo nagkaroon ng lotus kaya hindi natin maiwasan masisira. Nagkaroon ng mga bukbok. Yung kahoy kasi yan wood. Yung frame po na ginamit dyan, kahoy, dahil art canvas po yung pinagawa namin picture na yan. Naisipan kong pumunta ng Quiapo at doon na lang ako magpasukat ng frame. 24x30 nga pala yung sukat niyan. Medyo marami nga lang yung balot, no? Antayin po natin yan. Luluwagan ko na po yung mga yung mga lock sa likod, yan, ganyan lang po. Medyo pag hindi yung kamay nyo, magkakaroon kayo ng kalyo dyan pag masakit sa kamay po kasi yung ganyan kaya gagamit kayo ng pangsungkit, yung screwdriver na flat, pwede po yun. Pero ako, may kalyo naman yung daliri ko kaya kinaya naman kamay. Ayan, tanggalin po yung matting sa loob, tinanggal ko. Yan pong art canvas, nagkaroon na rin ng bukbok yung backing na kahoy nyan. Kaya tinanggal ko na rin po yan maya maya. Tignan nyo po yan. Hindi kasi kasya Ang gagawin ko, babakbakin ko na lang po para po ilalagay dun sa backing na isa. Medyo sobra ng konti. Kahit anong pihit ko talagang hindi siya sakto. Medyo malaki ng konti. Kahit sinukat namin yung ilang beses dun sa Quiapo. Meron pa rin talagang allowance na na sumobra. Hindi pala allowance, mas malaki pa rin kahit paulit-ulit na sinabi ko yung sukat. Kaya ang ginawa ko, binaklas ko na lang po. Total may mga na po yan may mga lotus na po yung kahoy na yan. Yung backings kasi parang yan, plywood lang po yan marupok na po yan, kaya tinanggal ko na rin. Tapos ang problema dyan, wala tayong pandikit kahit adhesive. Kaya sa susunod, kung kayo mag re-reframe ng ganyan art canvas, kailangan meron din kayong pandikit na gagamitin tulad ng adhesive para nakadikit dun sa mismong backings niya. Ayan, ang ginawa ko dyan, ipinilit ko na lang na ilagay kasi wala tayong gamit, kulang-kulang, hindi na ako bumili ng pandikit. Ang gagawin ko na lang dyan ay iipit ko na lang po dun sa backings. Ayan, di ayos na. Medyo nahirapan lang talaga ako dyan kasi lumulusot dun sa kabila. Total nagkasubuan na, itutuloy na natin yan. Ipit-ipit na lang. Kapag lumagpas, babalik natin ulit. Tapos papagurin lang natin yung sarili natin. Ayan, inipit ko ulit para po makapitan niya yung mismong art canvas. Tapos saka ko i-clean. Pero akala ko okay na. Lumusot na naman dun sa kabila. Tignan nyo po yun. Kaya ang gagawin ko, isusuksok ko na lang ulit mano-mano. Kaya medyo nahirapan tayo dyan. Kung napapansin nyo, nahirapan akong ilatag talaga. Kaya ang maganda niyan, meron kayong pandikit dun sa mismong backing para hindi siya mahirap ikabit sa frame yan. Pero salamat sa Diyos at inano pa rin natin, napilit pa rin. Yan. Total wala namang pandikit, ipit-ipit na lang po mga kapatid. Yan, yan ang ginawa natin dyan. Yan nga pala yung family picture ni Mrs.
Ayan, sa wakas mga kapatid, natapos na rin natin. Ito na po yung outcome ng ating pinaghirapan ng konti. Slight lang naman. Ayan, medyo nahirapan lang tayo sa pagpipit dun sa backing. Ayan, yung family picture ni Mrs. Art Canvas na 24 by 30. Plastic mo yan. Ayan, hanggang sa muli. Huwag sana kayo Synthetic daw yun magsasawa sa pagsubaybay. Bye-bye!